Hanuman 8. Patahimikin ang kidnapper. Isang loro ang mapayapang lumilipad sa ibabaw ng lungsod ng Langka ngayon. Hindi naman sa hindi lumilipad ang mga kalapati sa ibang mga araw. Ngunit ang kalapiting ito ay parang isang lihim na kalapati. Pumunta siya sa Langka na may layunin. Tahimik niyang pinagmamasdan ang lahat. Ang layunin nito ay ang palasyo ni Ravonna. Pumasok sa kailaliman ng pribadong silid ng konseho ni Ravonna. Nakakatuwang panoorin. Wala nang oras na dapat sayangin. Wala nang natitirang makita. Lumipad ang kalapati ng 100 yahana patawid sa dagat at lumapit sa paanan ni Rama. Ito ay humihingal at sumisigaw. Oh! Nagbago ang loro, napalitan ni Bhima. Isang mapilit na ekspresyon ang malinaw na makikita sa kanyang mukha. Napagtanto ang kabigatan ng sitwasyon, nagtipon ang lahat ng mga pinuno. Hoy Rama, ang buhay mo ay nasa ilalim ng seryosong panganib. May plano si Ravonna na lagi kong kinatatakutan. Maaaring ito na ang pinakamalaking pagsubok natin. Mas komplikado ito kaysa sa ating inaakala. Dapat nating pagsamahin ang ating kaalaman at tunay na magkaisa. Sinubukan ng lahat ng naruroon na maunawaan ang tunay na kahulugan ng kanyang babala. Tila kalmado si Rama sa buong pangyayari. Mahinahon niyang sinabi, lubos akong naniniwala sa iyong kaalaman, karanasan ni na Mahapurusha at Hanuman Shakti. Masaya kong gagawin ang anumang nais mong gawin. Kaya umalis si Rama kasama si Lakshmana. Agad na nagsimulang kumilos ang buong hukbo ng mga unggoy. Sa una, tila magulo ang sitwasyon, ngunit nang tumayo ang lahat, malinaw na isa itong mahusay na estratehiya. Ang hukbo ng mga unggoy ay nakaayos sa hugis ng isang pader ng kastilyo, na ang gitnang bahagi ay walang laman at bukas. Kaya bawat miyembro ng hukbo ay nakatayo sa isang gilid ng pader, at lahat ng mata ay nakatuon sa gitnang bahagi na protektado nina Sugriva at Anga. Pagkatapos nito, ang pangalawa at kritikal na bahagi ng plano ay nagsimulang magkabisa. Tanging sina Hanuman at Vibhishana lamang ang nakatayo sa labas ng pader. Sinimulan ni Hanuman na ibuka ang kanyang buntot. Ang kanyang buntot ay nagsimulang umikot sa pader ng hukbo. Pagkatapos ng isang buong bilog, ang buntot ay lalong lumawak upang lumikha ng isa pang patong sa ibabaw ng nauna. Kaya, sunod-sunod na patong ang naitayo. Di nagtagal, narating ng buong hukbo ang pader ng buntot ni Hanuman. Isang dalawang palapag na kuta ang itinayo. Mayroon lamang isang maliit na tarangkahan para makapasok at makalabas sa kuta. Si Hanuman mismo ang nagbantay sa paokang ito. Nang bumalik sina Rama at Lakshmana mula sa kanilang paglalakbay. Sa kabila ng mga personal na kahirapan, namangha ang hukbo sa kanilang katalinuhan at matibay na debosyon sa paglilingkod. Pinangunahan sila ni Vibhishana sa loob ng mga pader ng kuta. Pagpasok pa lang nina Rama at Lakshmana, yumuko ang buong panloob na pader ng unggoy bilang paggalang. Ipinaliwanag ni Vibhishana na ang sistema ay nagbibigay ng proteksyon mula sa gilid, ngunit ang kalangitan ay hindi pa rin protektado. Hiniling niya kay Rama na ipatawag si Sudarshan Chakra upang protektahan siya mula sa kalangitan. Pagkakita pa lang ni Rama, pumasok ang magandang gulong ni Vishnu. Ang maliwanag na bilog ay nagsimulang umikot sa paligid ng kastilyo, na pinoprotektahan siya mula sa kalangitan. Matapos magbigay ng napakalinaw na mga tagubilin, ipinaliwanag ni Vibhishana kay Rama na ang lahat ng ito ay para lamang makatulog ng mahimbing sina Rama at Lakshmana ng gabing iyon. Tumawa sina Rama at Lakshmana. Tila isang napakakomplikadong paraan ito para makatulog ng mahimbing. Pinakalma ng kanyang pagkamapagpatawa ang tensyonado na sitwasyon. Madiskarteng inilagay ni Vibhishana sina Sugriva at Angada sa pagitan ng mga pader ng kuta, upang kahit na may makalusot sa lahat ng antas ng seguridad at makarating kay Rama. Mayroon pa rin siyang dalawang makapangyarihang superpower na makakalaban. Naupo sina Sugriva at Angada sa lupa. Humiga sina Rama at Lakshmana sa lupa na ang kanilang mga ulo ay nasa pandangan ng dalawang unggoy. Samantala, isang madilim na anino ang bumalot sa lugar, na nakatago mula sa mga mata ng libu-libong mapagbantay na tao. Ito ay isang mahalagang bahagi ng plano ni Ravonna. Sa katunayan, ito ang huling plano ni Ravonna. Hindi sinasadyang nalaman ni Vibhishana na mayroong isang lihim na pagkikita sa pagitan ni Ravonna at Mahirabhona sa Sri Lanka. Alam ng lahat ng Asuras sa mundo ang tungkol sa mahiwagang kapangyarihan ni Mahiravan. Sa katunayan, itinali niya si Maya Devi, nang makita niya ang nasusunog na Sudarshan Chakra, alam niyang may ginagawa si Vibhishana. Ngunit, para sa kanya, si Vibhishana ay palaging isang bata.
Ang isang bata ay nagpapakita ng pananaw. Kuta man o hindi, sina Rama at Lakshmana ay maglalaho sa isang iglap. Sa pag-iisip tungkol dito, nagsimulang maglakad si Mahirevana patungo sa kuta. Habang siya ay sumusulong, ang kanyang anyo ay nagbago sa anyo ni Dasaratha, ang ama ni Rama. Nakita ni Hanuman si Vibhishana na nagbabantay sa pinto, naghihintay kay Rama. Nang lumiko si Vibhishana sa kanto at nalampasan si Hanuman, pumasok ang nagbagong anyong Haring Dasaratha. O unggoy, ako si Haring Dasaratha. Naparito ako upang salubungin ang aking mga anak na sina Rama at Lakshmana. Sa loob ng maraming taon, hindi ako makapaghintay sa kanilang pagbabalik sa Ayodhya. Nabalitaan ko na sila ay nasa palasyong ito ng gatas. Papayagan mo ba akong manatili kasama ang aking mga anak? Ang mga salitang ito ni Dasaratha ay yumantig kay Hanuman. Umalangaw-ngaw ang mga salita ni Vibhishana. Siya ang Panginoon ng Maya. Dahil ayaw sumugal at ayaw manginsulto kay Haring Dasaratha, pinili ni Hanuman ang ligtas na ruta. Vibhishana, halika, siya ang namamahala sa kuta na ito. Isasama kita sa loob kung papayagan mo ako. Narinig ito, humingi ng tawad si Dasaratha at sinabi sa kanya na babalik siya sa loob ng ilang minuto pagbalik ni Vibhishana. Pagdating ni Vibhishana, ipinaalam agad ni Hanuman kay Dasaratha ang kanyang pagdating. Agad na tumayo si Vibhishana at sinabing, kahit na dumating ang iyong ama, huwag mo siyang papasukin ng walang pahintulot ko. Sa pamamagitan ng mahigpit na mga babalang ito, naglagay siya ng mga bantay sa paligid. Pagkaalis ni Bhima, dumating din ang kapatid ni Rama na si Bharat. Ginawa niya ang parehong kahilingan na makipagkita kay Rama. Magalang na hiniling ni Hanumanji kay Vibhishana na maghintay hanggang sa siya ay bumalik. Nagmamadaling umalis si Bharat. Nang bumalik si Vibhishana at ipinaalam kay Bharata ang kanyang pagdating, inulit niya ang parehong utos, kahit na dumating ang iyong ama, huwag mo siyang papasukin ng walang pahintulot ko. Pagkalipas ng ilang sandali, dumating at umalis ang ina ni Ram na si Kausalya. Pagkatapos ay dumating ang ama ni Sita. Nang tumanggi si Hanuman na pumasok sa kuta, nagsimula siyang makipagtalo sa kanya. Kasabay nito ay isang malakas na kulog ang narinig, at biglang kinuha ni John ang baka at tumakbo palayo. Mula sa kabila ng kuta ay dumating si Bibhishan, nakangiti sa kanyang katapangan. Muli niyang binalaan si Hanuman, kahit na dumating ang iyong ama. Huwag mo siyang papasukin ng walang pahintulot ko. Nagsimulang magpatrolya muli si Bhima. Pagkatapos ng karanasang ito, nagpasya si Hanuman na kahit sino ay pupunta hanggang sa bumalik si Vibhishana. Kung siya nga si Mahiraven na nakabalat kayo, mas mabuti sana kung nahuli siya ng mas maaga. Bumalik muli si Bhima. Nalito si Hanuman. Paano ito nakabalik ng ganito kaga? Medyo nahuli siya sa pagbabalik. Nang makita ang nalilitong ekspresyon ni Hanuman, sinabi ni Vibhishana, "O Hanuman, naiintindihan ko na ang gabing ito ay magiging mas komplikado kaysa sa inaasahan ko. Sina Rama at Lakshmana ay nangangailangan ng higit na proteksyon kaysa sa ating pagbabantay. Mayroon akong espesyal na sagradong sinulid na gusto kong itali sa kanilang mga kamay upang sila ay ligtas mula sa anumang masamang mata. Ito ang palaso ni Maira. Ngayon ay puspusan na itong nagaganap." Sa pagsasabi nito, hinampis ni Vibhishana si Hanuman sa likod, ginulo ang atensyon ni Hanuman at pumasok sa kuta na may isang mapanlinlang na ngiti. Wala pa ring maintindihan si Hanuman. Ngayon, parang si Maya ang lahat. Pagpasok sa kuta, natagpuan ni Vibhishana ang kanyang sarili kasama ng mga nagpapahingang prinsipe. Ibinuka niya ang kanyang mga kamay, pinag-cross ang mga ito sa harap ng kanyang mukha, umikot, at binuga ang hangin mula sa kanyang bibig. Isang magandang kulay rosas na pulbos ang mabilis na lumabas. Bago pa siya makapag-react, lahat ng mga unggoy na nakatayo roon ay nawala ng malay. Hindi na nakabangon sina Sugriva at ang Ada mula sa kanilang mga upuan nang mahawakan nila ang kanilang mga ilong. Malinaw na narinig sa labas ng kuta ang mga sigaw ng mga natutulog na sundalong unggoy na may hawak na mga armas. Takot na takot si Hanuman. Gusto niyang tumakbo papasok, ngunit hindi siya makatayo sa kanyang pwesto. Samantala, nagpapatrolya si Bhima sa kanya. Kakabalik lang niya mula sa isang ipoypo. Anong nangyayari dito? Kara-rating lang nila. Sino ang papasok kung nandito si Vibhishana? Kung nandito si Vibhishana, sino? Hinawakan ni Hanuman ang mga balikat ni Vibhishana at sinimulang iyugyug siya ng marahas. Sino ang nagtali ng sinulid sa kamay ni Ram kung nandito siya? Sino ka? May plano ba para hulihin si Rama at talunin si Ravana?
Kumilos ka na parang demonyo. Isa kang halimaw. Bakit niya ginawa ito? Agad na nag-alala si Bibisana kay Rama. Ngunit mahigpit siyang niyakap ni Hanuman. Hindi siya makagalaw kahit isang pulgada. Hanuma, subukang unawain, ako ang tunay na Bibisana. Pumasok na si Mahirabana sa loob. Nasa problema si Rama. Kung nilinlang ko si Rama sa anumang paraan, dapat ay nagkasala ako ng pagpatay sa isang Brahman o isang baka. Sinubukan niyang magpaliwanag sa abot ng kanyang makakaya. Hindi humanga si Hanuman sa mga salita ni Bhima. Bakit naman mag-aalala ang demonyo tungkol sa pagkamatay ng isang Brahman o baka? Nang mapagtontong niyang hindi naniniwala si Hanuman sa kanyang kawalang kasalanan, sinubukan niyang magpaliwanag, at pagkatapos ay sinabi, Hanuma, mag-isip kang mabuti. Paano ako magiging especially iya para kay Ravana? Ilang opisyal ni Ravana ang tinulungan kong patayin ka. Ilang plano ni Ravana ang napigilan ko para sa iyo. Pagdududa, ito na ang oras para makipagtulungan kay Rama at maglingkod kay Rama. Kailangan tayo ni Rama ngayon. Pumugat ng lakas mula sa mga salita ni Bibisana, niluwagan ni Hanuman ang kanyang pagkakahawak, ang kanyang puso ay puno ng kalungkutan. Nakagawa siya ng isang malaking pagkakamali. Hindi lamang nila pinapasok ang mga maling tao, kundi naghihinala rin sila sa mga tamang tao. Napagtanto ang bigat ng sitwasyon, pumasok si Bibisana sa kuta at pagkaraan ng ilang sandali ay sinundan siya ni Hanuman at giniba ito. Nakakakilabot ang tanawin sa harap niya. Lahat ng mga unggoy ay walang malay. Samantala, sina Sugriva at Angan ay natutulog nang nakayuko ang kanilang mga binti, na nagpapahiwatig na walang pagkakataon na magising sila. Ang pinakamalungkot na bahagi ay ang pagkawala ni Rama at Lakshmana. Kung saan sila nagpapahinga, mayroong isang walang katapusang lagusan. Tila nawalan ng pag-asa si Bibisana, umiyak ng mas malakas. Sa kabila ng kanyang kalungkutan at kawalan ng pag-asa, tinulungan ni Hanuman ang lahat ng mga unggoy na matauhan sa pamamagitan ng pagwiwisik sa kanila ng tubig. Di nagtagal, lahat ng mga unggoy ay nawalan ng buhay at nagsimulang umiyak. Wala sa kanila ang makapag-isip ng malinaw. Imposible ito. Sinabi ng bayani, ipapadala namin si Hanuman upang hanapin si Rama. Siya ay nasa isang mundong imposibleng pasukin. Sumangayon ng lahat ng mga unggoy na si Hanuman lamang ang kaibigan ng pagdurusa. Nang matanggap ang mga biyaya ng lahat ng naroroon, itinaas ni Hanuman ang kanyang ulo at tumalon sa lagusan. Sa mga unang ilang segundo ay tila siya ay nahuhulog ng malaya. Ngunit pagkatapos ay isang puwersa ang nagsimulang humila sa kanya pababa. Ang bilis ay bumilis ng napakabilis na kahit ang anak ng hangin ay hindi sumuko. Bigla, tumalon siya mula sa grid at bumagsak sa lupa. Ang puwersa ay nagpatisod sa kanya ng ilang sandali, pagkatapos ay nabawi ang kanyang balanse. Nang mapagtonto ni Hanuman ang mangyayari sa kanya, siya ay naging isang ordinaryong unggoy upang maiwasan ang pagkahulog at mabilis na nakabawi ng kanyang balanse. Paglingon sa paligid, natagpuan niya ang kanyang sarili sa mahiwagang lungsod ng Padloka. Tahimik siyang umakyat sa isang puno at binisita ang hindi pamilyar na lugar. Habang umaakyat, nabali niya ang isang sanga at nakuha ang atensyon ng lahat. Biglang natuon ang atensyon ng lahat sa maliit na unggoy. Ito ang unang pagkakataon na nakakita ako ng unggoy sa kailaliman, nagtataka ako kung saan ito nanggaling. Sabi ng isang lalaki. Isang matandang babae na nakamasid mula sa malayo ang lumapit sa isang puno at sumigaw ng madrama, patay na ang aming hari. Nawasak na ang lungsod na ito. Nang marinig nila ito, nagtipon ang isang pulutong sa paligid niya. Itinuro niya ang kanyang daliri sa unggoy at sinundot ito sa dibdib. Ipinagpatuloy niya ang kanyang paglalaro habang nagtipon ng karamihan upang marinig ang kanyang sasabihin. May sikreto ang aming hari na itinatago niya sa amin. Siya ay isinumpa. Sinasabi ng sumpa na sa araw na ang mga tao at unggoy ay pumasok sa lungsod, mamamatay ang hari at ang lungsod ay masisira. Nabalitaan ko kaninang umaga na ang hari ay tumanggap ng 2 gwapong lalaki, at ang unggoy na ito ay pumasok na sa lungsod. Nakikiusap ako sa inyo, tapusin ninyo ang inyong trabaho at umalis na agad sa lungsod. Napatalon sa tuwa ang unggoy. Ang 2 magagandang taong iyon ay malamang sina Panginoong Rama at Lakshmana. Lumaki ang kabuluhan sa mga tagapakinig, hindi niya sila makita. Tumalon siya mula sa puno patungo sa puno at narating ang isang magandang dalampasigan. Doon niya nakita ang maraming kababaihan na dumarating upang umigib ng tubig. Isang grupo ang masiglang nag-uusap.
Narinig niya ang kanilang pag-uusap. Ano ang nangyayari sa palasyo ngayon? Bakit may tumutugtog na musika sa loob? Ngayon lang ako nakakita ng isang Brahman na pumasok ng ganito kasaya at nakatanggap ng ganito par aming regalo. Maaari mo bang sabihin sa akin ang kwento sa loob? Tanong ng isang mausisang babae sa isang matandang babaeng nagtatrabaho sa isang silid sa loob ng palasyo. Napakasikreto nito. Huwag mong sabihin kahit kanino. Sa gabi, may espesyal na sakripisyo para kay Diyos ang Maamaya. Pagsasakripisyo ng tao, dinukot ng hari ang dalawang magagandang babae. Nagpapatuloy ito, Hanuman Shyam.